5 rason kung bakit ka daw niloloko ng babae. Tara, simulan na natin. Tingnan natin Alam mo, baka nag-cheat sa'yo yung babae, boy. For sure, number 1 is hindi maganda yung integrity and moral values ng babae. But alam mo yan yung number 2? Alam mo kung ano yun? Watch till end of the video and I'm gonna plug my Instagram and my YouTube. Please subscribe there dahil mas mahaba ang mga i-upload nating videos para sa inyo. So it's the Liz Chu. It's in my captions. Tingnan nyo. And I would really appreciate it if magsusubscribe kayo dahil mag-start na ako doon, guys. Okay, let's go. If you wanna know all about it, here we go. Alam naman nating lahat na pag nag-cheat ang kahit na sinong tao sa partner nila is wala yung morals, wala na yung values, hindi yan marunong magdesisyon ng tama. We all know that. Pero alam mong hindi natin alam, boys. Alam nyo yung hindi nyo alam. It's also your fault kung bakit nag-cheat yung babae. That's why sobrang sakit. I know, marami sa inyo sabi, bakit fault ko? Siya namili maghanap ng ibang lalaki, I know. But, listen, men, they don't cheat on men that they respect well enough. Do you understand? They respect. Do you think sa relationship na meron kayo bago siya mag-cheat is nire-respeto ka niya? Ano nga ba yung katangian ng mga lalaking respetado? So, ito yung mga lalaking hindi kayo lagi nag-overthink kung nag-cheat ba siya or baka tinuluyan na niya para umalis siya sa sa'yo. Hindi ko pinagtatanggol yung mga kapwa kong babae, but I'm just saying meron ding possible reasons and always take it as na may fault ka rin kung bakit nag-cheat yung isang partner dahil hinayaan mo mag-deteriorate yung relationship nyo, hinayaan mo maging disrespeto ka. Yung partner mo, she respects you enough. She will not cheat. Trust me on this. But the thing is, yung babae, she doesn't respect you enough. Kaya naghanap siya ng iba. So, ano nga ba yung katangian ng lalaking hindi ka respeto? Number 1, lalaking tamad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, boys, always find a way to make money. Make money. Lalo na sa generation natin ngayon na mas dubilis ang opportunity compare sa mga parents natin. Di ka re-respetuhin ng babae na kaysa sa mas ambisyoso at mas hardworking na lalaki. It's the natural thing. Matagal na niya yung sinasabi sa'yo na magtrabaho ka, magsikap ka ganyan, tapos wala ka lang pakialam. At naghanap siyang ibang mas okay, yung estado sa buhay, yung mas sasabayan siya, mas kaya siya alagaan. You cannot say that she cheats. You can say that, oo, sinaktan ka niya, but take it na also may fault ka rin doon. Second thing, if you're a weak and shy man, if hindi ka marunong mag-take ng lead, if hindi ka marunong mag-take ng future na mangyayari sa inyo ng relationship nyo, is hindi ka niya narespetuhin. Wala siyang pakialam. Maghanap siya ng mas malakas na lalaki. Number 3 is if ikaw yung klase ng boyfriend na very overthinker ka sa lahat ng ginagawa niya. Talagang, let's say noon, wala pa siyang chini-cheat. Tapos ngayon, for siya mag-cheat, talagang kinakalkal mo siya. Saan kapunta sa kagaling. Hindi mo na siya binibigyan ng time para sa sarili niya na makapagpaganda siya, magpa-beauty siya, manood siya ng mga Netflix niya. At tinuluyan na lang niya is chances are hindi ka niya nire-respeto. Tandaan nyo, ang babaeng niloko ka is ang babaeng hindi ka kayang respetuhin. At ikaw, boy, hindi mo na show sa kanya na ka-respeto ka. Now, lagyan mo ng accountability yung sarili mo. Hindi ibig sabihin no fault mo is babalikan mo yung girl. Ibig sabihin nun, mag-move on ka, aayusin mo yung sarili mo, hindi ka magiging tamad, hindi ka magiging overthinker sa relationship, magkakaroon ka ng trust, magiging relax ka sa relationship, at magbibigay ka ng 100% na full love mo on the next girl, so you won't do it again, okay? So, yun lang. Mwah! Okay, in my own opinion and perspective about this content, na alam mo kung bakit ka niloko ng girlfriend mo. It shouldn't be kung bakit ka niloko. It's being more likely practical nowadays. Kasi imagine, pipili ka ng lalaki, pipili ka ng tao, pipili ka ng babae. Yung babaeng pinili mo, lack of potential. Bakit mo sinagot? Bakit mo siya pinili at the first place, di ba? Questionable na yon. So, hindi mo na siya kailangan lokohin at dumating sa point na ipagpalit mo siya sa iba dahil doon sa lack of potential na nakikita mo sa kanya. Kaya nga dapat at the very first place, inaalam mo dapat kung ano yung ginagawa niya sa buhay, pinagkakabalahan niya, para makita mo doon pa lang sa talking stage kung pasok ba o hindi, 'di ba? So, again,
Totoo naman lahat ng sinabi mo, ate. More on financial, sa time and effort, being a man, masculine soul and mind. At syempre dapat may future mindset. Napaka-importante niyan, di ba? And most especially respectful and caring na lalaki. Pero hindi lahat yan nakukuha sa isang lalaki. At hindi lahat ng mga characteristic and standard ay kayang gawin ng mga kalalakihan. Pero kahit ganon, we try our best palagi. You know what? Kahit ibigay mo lahat 100% sa isang tao, yung gusto niya kung ikaw naman ang hinahanapan ng butas ng mali at pagkukulang bilang tao, hindi imposibleng mag-cheat. Kasi mag-cheat at mag-cheat yan. Kahit karespe-respeto ka, kahit ubod ka pa ng yaman. Again, yung mga gantong klaseng babae, more likely mapapansin mo sa potential siya nakatingin. Ayoko maging bias sa content na to and I respect her opinion, but in my own perspective and based on my experience nowadays, kahit gaano ka pa katino na lalaki, kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano pa kataas yung katayuan mo sa buhay, if yung atake ng babae na yan for streets, hindi yan mapipigilan. Mapapagod, matutuyo, mamumubrema ka lang sa babaeng para sa lahat. Kung hindi yan marunong makontento sa isang lalaki lang. Chong, tulad ng sinabi ko sa una, nag-cheat ang babae dahil ginusto bago pa yan mangyari.